Hello kapatid, magandang gabi po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, salamat po sapagkat tayo ho ay nagkita uli sa gabing ito para pag-usapan ang pangatlong modus ng mga anti-Catholics po. Marami tayong pwedeng matutunan sa gabing ito, pero nagpapasalamat tayo dahil ang ating Diyos ay buhay. Ang Diyos na lumalang sa atin, ang Diyos na nagbibigay ng lakas. At salamat sa mga saints that we have na nasa langit na pwede nating lapitan, higa ng dasal. Salamat sa Panginoon kay mahal na Birheng Maria sa ating pagtulong niya sa atin, sa ating mga pananalangin. Tayo po'y magsisimula na mga kapatid. Tayo po'y mananalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, dalangin po namin ang inyong gabay sa aming pag-uusap sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng liwanag, ng kaisipan. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, sa aming pagtalakay. And we would like to invite your presence tonight. Mahal na Birheng Maria, panalangin po ninyo kami. Na sana po sa aming pag-uusapan ngayon ay magbigay ito ng hamon sa amin. Alalayan, tulungan namin ang ibang kasamahang Katoliko na marahil po ay biktima ng ganitong klaseng modus. Hinihiling namin ang mga kapatid na galing pa sa iba't ibang lugar na makatulong nawa yung pag-uusapan namin sa gabing ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alright. Kamusta kayo mga kapatid? 7:02 sa aking orasan. Saan man kayong bahagi ng Pilipinas, magandang gabi ho sa inyo. Kapatid na Yam Montejo, maraming salamat po. God bless sa buong pamilya, kapatid, at sa inyong parish priest. At sa iba pa ho na hindi ko mababanggit sa ngayon ang inyong pangalan. Alright, let's have a quick review. Tayo po ay nakakadalawa na modus na pinag-uusapan. Yung una ay friendship. At kagabi pinag-usapan po natin yung sponsorship. At ngayon ho, ang isa ho sa mabisa na ginagawa ng mga anti-Catholics para makuha ang mga Katoliko ay ang tawag po natin dyan ay lending. Yan, lending. Yung nagpapautang. Meron tayong 7 bagay na pwedeng pag-usapan sa gabing ito. Ate Corazon Gagi, maraming salamat ate sa buong pamilya po. Salamat sa pag-share ng ating video. Ganun din ang ate Yam. Maraming salamat. Meron ditong 7 bagay na pwede nating pag-usapan ng mabilis. Joseph Anyabiesa, magandang gabi. Pastor Alan sabi rito. Salamat po. Una, ano ba itong lending na ito? Ikalawa, bakit ba sumasama ang Katoliko dito? Pangatlo, sino-sino ang sumasama dito sa lending? Ikaapat, meron ba tayong halimbawa na Christian lending? Nathan Rose Iligan, good evening from KSA. I think Kingdom of Saudi Arabia, kung di ako nagkakamali. Ikalima, paano siya nagiging modus? Ika-6, ano po yung hamon na kinakaharap nating Katoliko? At panghuli, meron ba tayong nakikitang pag-asa sa kabila nito? Yan po yung 7 bagay na medyo mabilis nating dadaanan. At Lord willing ho, 7:45 tapos na ho tayo. Unahin po natin, ano po ba itong lending na ito? Ang sabi ho ang sabi ni Google, ang lending daw, it is the act of giving something to someone for a temporary period of time with the expectation that it will be returned. Una makikita mo sa definition, it is an act of giving. Ito'y pagkilos. Nagbigay ka ng isang bagay. Pangalawa, may binigyan ka. Pangatlo, meron itong time element. Okay? Doon sa time element na yan, meron kang expectation. Halimbawa, ikay nagpapautang, nagpapahiram ka, na yung hiniram sa iyo at pinahiram mo
maisasauli. Yan po yung definition ng lending. Ngayon, bakit po tayo sumasama dito? Bakit ang karamihang Katoliko ay nai-involve sa lending? Gemma Gabio, sabi niya, good evening brother, God bless sa atong mga Catholic. Alan Yaneta, magandang gabi kapatid, God bless. Gemma Gabio from Bayugan City. Bakit ho sumasama ang Katoliko sa lending? Unang dahilan, kapos. Pangalawa, at need. Pangatlo, kasi marami ang kasali dito na kapitbahay. Pangatlo, sino-sino ang sumasama dito? Ang sagot ni Brad Calix, lahat ng ka. Babaeng Katoliko, magandang gabi po. Lahat ng ka. Ano po yung lahat ng ka, Brother Calix? Kapatid. Kasama kapatid mo dyan eh. Kaibigan. Kapitbahay. Kakilala. Kadalasan po wala namang mag-isang lumalapit sa lending eh, 'di ba? Kadalasan napakinggan mo 'yan, may tropa ka. Oy mare, naalam mo na ba 'to? 'Di ba ganoon tayo eh. Agaton Ray Alfante, magandang gabi po. Ganon din sa akin may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro. Ganon tayo, napakinggan lang natin. Ay mare, karamihan kasi dyan kasama dyan babae na Katoliko sa lending. Ay mare, nabalitaan mo na ba doon? Ay mababa yung ano doon, yung interest rate, parang ganyan. Kumpara doon sa kabila, ay maganda to. Ay mare, itry mo ha. Ganun ang mga kababayan, di po ba? Na-involve ka sa lending dahil may kapatid ka na involved dyan. Sabi ni Bro Alan, good evening po Brad Calix, God bless. Ganun din po sa inyo. May kaibigan kang involved dyan, matagal na siyang nakakautang. Okay, nakakailang cycle na siya, maganda naman siya magbayad, etc. In-encourage ka ngayon. May kapitbahay ka na kasama dyan at may kakilala ka. Ngayon, ikaapat, meron ba tayong pwedeng maturo na protestante o evangelical na lending? Meron po. Narinig nyo na po ba itong pangalan na ito? Ngayon, ang purpose ng pagbanggit ni Brad Calix na ito, para at least aware kayo na meron palang Kristiyano na lending. Na pag sinabi natin Kristiyano, ito po ay protestante, hindi po Katoliko. Ngayon, bakit po Christian to na lending? Kasi may Bible study. May idea na kayo kung anong grupo po yan. Babanggit ko lang na mabilis. Ano ba yan, Brad Calix, yung binabanggit mo? Narinig nyo na yung CCT? Narinig nyo na po ba yan? Yung CCT? CCT. Christian po yan na lending. Ang karamihan po empleyado dyan, mga miyembro ng mga malalaking simbahan, yung mga direktor dyan, okay? Jimmy Oren, magandang gabi po. Salvacion Labanancia, Junior Coronel, magandang gabi po. Etong CCT na ito ay na-involve ako dyan. Nag-volunteer ako dyan nung ako'y nasa Maynila pa. At masasabi ko yan kasi na-involve nga ako dyan eh. Ngayon, ano ang nangyayari dyan? Katulad ng Dungganon, narinig mo ng Dungganon? Mga lending yan, microfinance ba? Ano meron dito sa binabanggit ko? Bakit ang Katoliko lumilipat, kalaunan? Meron kasi silang weekly meeting. Anong nangyayari sa weekly meeting? May tinatawag po silang fellowship. Anong meron sa fellowship? Merong short Bible study. Tapos doon sila nagbabayad. At yun po'y required. Basta member ka dyan, regular member ka man or associate, usapan yan, dapat kang umattend sa Bible study. Required ka dyan. Pangalawa, may partner sila na simbahan. Pangatlo, may mga pastor na born again na empleyado niyan. At ang trabaho nila ay yung sistema ng simbahan.
So, gets na natin. Teresa Sokaw Manugid. Good evening po, watching from Riyadh. Maraming salamat kapatid na Teresa. Meg Lubrido, magandang gabi po. Ganon din sa bago CPS OPN. Sa lahat ng tropa po dyan na mga kapulisan at sa inyong commander, magandang gabi po sa inyo. May tanong si Meg dito. Good evening po. May tanong lang po ako. Bakit po kayo nag-convert sa Catholic? Bubulong ko na lang sa iyo, kapatid, ha? Kung meron tayong time mamaya after nito, kausapin ko na lang ho kayo kung may tiyempo tayo. Yun po yung binabanggit ni Brad Calixto na sistema ba para ang Katoliko maalis sa simbahan at eventually malilipat. Ang siste, lending. Aika Ekat, magandang gabi po. Ngayon, ika-anim natin kasi may mga tanong tayo kanina, di ba? Sabi natin kanina, ano ba itong lending na ito? Pangalawa, bakit ba sumasama ang Katoliko dyan? Pangatlo, sino-sino ba ang sumasama dyan? Ika-apat, may halimbawa ba tayo ng lending? Binanggit ko na kanina. Ika-lima, papaano siya nagiging modus? Okay, pag sinabi ko modus, ang kontekstong pinag-uusapan natin dito, yung sa issue ng pag-alis sa simbahan. Yun po yung sinasabi ko. Wala pong ibang konteksto yan. Now, ano po yung hamon na kinakaharap po natin? At may nakikita ba tayong pag-asa? Luciano Torrente, good evening, sabi niya. Dito sa binabanggit niya, wala naman daw doong Bible study. Ngayon, balikan po natin tong pinag-uusapan natin. Ika-anim, sabi natin paano siya nagiging modus? Katulad nung friendship, napaka-subtle ho Kakaibiganin ka na muna, pero pagka nahulog na yung loob mo, pag meron ng trust, doon na pumapasok itong mga anti-Catholics na ito na sinisiraan na yung simbahang Katoliko dahan-dahan. Tapos may brainwashing na nagaganap, eventually napaniwala ka na mali yung simbahan mo at ang gagawin po nila magdidesisyon ka na magpapabautismo. Eventually, matik na ho yun, miyembro kayo. Pag naging miyembro na kayo, di sunod-sunuran na kayo sa sistema nila. Ang masakit dyan kasi nag-decide ka maging miyembro, wala ka na sa simbahang Katoliko. Ganun kasimple. Nagkakagulo na kayo ngayon ng parents mo, ng kamag-anak mo, dahil doon sa desisyon na lumipat ka galing sa Katoliko papuntang Protestante. Bakit nagiging modus? Katulad ng friendship, tapos yung sponsorship, yung tinalakay ko kagabi. Kasi ang front nila, maganda. Ang front nila maganda. Ang front nila tungkol sa Diyos. Ang front nila Bible study. Pero katulad nung sinasabi ko sa inyo, nagiging modus yan kasi nga, tinatago nila yung pinakamotibo At hindi ho maganda yon sa usaping pangrelihiyon. Wala namang relihiyong magsasabi na ilalabas kagad nila yung pangil nila Wala namang ganun Talagang yung pinakabungad lagi mabuti. Gagawan ka ng mabuti. Pero pagdating nung panahon, tumatakbo yung panahon, nai-inlove ka na sa grupo kasi nga naasikaso yung pamilya mo, etc. Pero hindi mo lang magets na inaalis ka na ron sa simbahan at jumo-join ka na to sa kanila. At dahil wala namang maitulong siguro yung simbahan sa pangangailangan po natin, nagdesisyon ka eventually na umalis sa simbahan. Ngayon, now come to think of it, mga kaibigang Katoliko, yan po yung reality. May magagawa ba tayo dyan? Now, tanungin ko po kayo po ay meron kayo kanya-kanyang parokya, may kanya-kanya po tayong pare. Meron tayong bishop dito sa Diocese ng Bacolod. Marami pong simbahang Katoliko rito. Opo. Ang tanong ko po sa inyo ganito, ito'y reflection.
Kaya ba nating tapatan ang ino-offer ng mga non-Catholics? Michael Acohedo, magandang gabi. Miles Santiana, watching from Bulacan. Maraming salamat po. Kaya ba nating tapatan ito, yung ginagawa nila? Ang Katoliko ba may ganitong palending na kung saan may kailangan ka on the spot, namatayan kayo, pang ano sa mga bata sa kolehiyo, may ganito bang scheme? No, hindi ako masyadong pamilyar kasi bago lang po akong Katoliko eh. October lang ho ako nag-convert po ako ng Katoliko eh. Hindi ko masyadong alam yung pasikot-sikot pa eh. Opo. Ang tinututukan ko ngayon yung doktrina. Yun po yung aking pinagsisikapan na malaman ng dahan-dahan. And eventually, magsisink in sa akin para ma-share ko po sa inyo na maayos. Oo. Ito po yung, meron ba tayong pantapat sa ginagawa ng mga anti-Catholics? Meron ba tayong katulad na programa para sa mga Katoliko? Now next, masisisi ba natin yung mga Katolikong kasama natin na ginrab nila yung opportunity ng lending na yan? Wala na silang pakialam kung protestante yan o evangelical yan. Kasi nung panahon na yon, kaya sila nag-decide at nila may kailangan yung anak niya sa kolehiyo eh, na ospital eh. 'Di ba? May negosyo na medyo nababankrupt na, kailangang makatayo, eh merong grupo na ganito. Kaya lang, ang catch doon, may Bible study yon. Required po yon, hindi po optional yon. Required po yon. At ang masama nga ho rito, sabi nga natin, buti sana kung walang required na Bible study at hindi sisiraan po yung simbahang Katoliko. Kasi eventually, mapupunta ka dyan eh. Hindi naman sila papayag na magpapahiram lang sila ng pera tapos hindi ka magiging member ng simbahan. Hindi sila papayag na ganun. That's why sa isang banda nagiging modus siya, nagiging masama ang dating. Yun po ibig ko sabihin. Opo. Kasi nga ho, sa simbahang Katoliko po tayo, pero dahil na-introduce sa'yo yan, kamag-anak mo, etc., nagkaganon. Tataka ka na lang, asan na yung kasama natin sa simbahan? Eh nung yung ma-involve siya sa lending na to, di na natin siya makasama. Yung pala, na-introduce siya sa ibang kultura doon. May sarili ng Bible study yun. May mga pastor na nagbibisita sa bahay nila. Na ginagawa ko po yan dati. Madali po kasing pasukin ang ang baga, ang mga Katoliko kasi napaka-open ng Katoliko eh. Napakabait po kasi. Sino ba tumatanggi sa Bible study? Wala naman eh. Sa karanasan ko bilang pastor. Wala akong tumatanggi dyan. Open na open tayo sa Pilipinas. Dito sa Negros, ganun din ho. Walang tumatanggi sa pastor. Hanggat maaari, lalo na tukol sa Panginoon saka Bible study. Kung meron man, mangilan-ngilan lang ho yun. Pero majority ng Katoliko would say, ay okay yan, maganda ho yan. Tapos yan, kung meron pang ganitong lending, di siguro naiisip mo, okay to, hindi lang pala to sa Panginoon, meron din pala to pang kabuhayan. So sa isang banda, ang isang Katoliko na hindi niya masyadong naiintindihan to na mapapahamak pala siya sa dulo. Bakit mapapahamak, Brad Calix? Kasi nga aalis na sa simbahan eh. Ini-introduce sa kanya yung bagong kultura na pananampalataya. Tandaan nyo, pastor ang nagba-Bible study dyan. Parehas ba tayo ng doktrina ng Katoliko sa mga Protestante? Hindi ho, ang layo. Malayo. Kaya nga po sinasabi ko lang ho ito kasi ito yung pamamaraan ng mga anti-Catholics para ho ang Katoliko ay pumunta dyan sa kanila. Napakasatil ho niyan, di mo napabalayan yan eh. Pero sa kaka-renew mo ng mo dyan, naging bahagi ka, eventually, nawala ka na sa simbahan. At yung loyalty mo nandun na. Ngayon, ano ang pwede nating masabi rito mga kapatid? May pag-asa pa ba tayo nakikita dyan? Ito gusto ko maging honest lang po sa inyo. Depende po yan sa maturity o lalim ng isang Katoliko.
sa kanyang personal na relasyon sa Panginoon. Again, sabi ko sa inyo, hindi natin yan sila pwedeng kasi may yan may sariling pagpapasya kasi. Pero ang number one na dyan, titignan natin, bakit ba siya nag-decide dyan? Yung kanyang relasyon sa Panginoon, gaano kalalim? Oo. Gaano kalalim? O may nagsabi rito na sumasama ako sa Bible study pero hindi ko inisip lumipat sa Baptist. Oo. May mga alam mo kasi ako na sa una kasi ganun lang muna eh. Parang lang, okay lang. Pero dumating yung point, siyempre, bina-Bible study ka ng dire-diretso. Sa Katoliko, wala namang ganyang masyado eh. Yung catechism sa mga bata pa yon. Ang pari natin, 25 minutes lang nag-homily kada linggo. Wala namang Sunday school katulad sa ibang mga simbahan. Kaya minsan, etong mga ganitong kasimple lang, akala natin walang harm ito sa atin. Meron po, eventually. Depende po yan sa kanilang maturity o lalim sa isang Katoliko sa kanyang relasyon sa Panginoon. Yung pinag-uusapan natin, loyalty sa Panginoon. Pangalawa, loyalty sa simbahan at sa turo nito. Sabi ni Gemma Gabio, marami sa amin dito, laging bigyan sila ng bigas, grocery. Ilang araw doon na sila nagsimba, hayaan lang namin isang taon nagbalik naman sila sa aming simbahan Katoliko. Maganda po yung obserbasyon nyo, kapatid na Gemma. Nangyayari po talaga yan. Ngayon, ano yung natin dito? Ano yung gusto nating i-share pa dito? Una mga kapatid, kinikilala natin ang malayang pagpapasya ng individual na Katoliko. May narinig ba kayo sa mga pare na matagal ng Katoliko na puntang Protestante? May narinig ka bang negative sa mga pare? Wala kayong maririnig eh. Kasi naniniwala ang mga kaparian natin na minsan isang araw babalik ka rin. Pangalawa, hindi ito dapat humantong sa paghatol. Ang Katoliko nagpasya na sumama dyan sa lending at mayroong Bible study dyan, may magagawa ba ang pari dyan sa isang banda? Mamomonitor ba yan? I don't think so. Sa sobrang dami ng Katoliko sa Negros, hindi na ho lahat mamonitor yan ang mga kaparian natin. Pero yan po yung mga nangyayari. Pangatlo, una sabi natin, kinikilala natin ang malayang pagpapasya ng individual. Pangalawa, hindi ito dapat humantong sa paghatol sa kapwa Katoliko. Kung may kasama tayo na nandyan sa nag-avail ng lending, kung anumang klaseng lending niya ng mga Protestante, alam natin may involved na Bible study yan. Eventually, yun nga lang, baka magpasya sila na lumipat doon. Kasi may mga pastor na nagba-Bible study sa lending eh. Bobby Tarok, magandang gabi po. Pastor Cloyd Orseo, magandang gabi po. Ngayon, pangatlo, kanila yon, yung desisyon na yon. Ako bilang layman ng Katoliko, wala akong magawa dyan eh. Sinishare ko lang ito. Para at least aware po yung mga Katoliko nationwide. Meron palang ganon, sabi ni Brad Calix. Kasi ginawa ko rin ho yan eh. Ang binabible study namin, Katoliko eh. Ngayon, kung church planter ka na pastor, mabisita mo yun sa bahay nila eh. Pag nabisita mo sa bahay yun, napakadaling i-gather yung pamilya for Bible study. Napapalo up na ho yun ang mga masisipag na pastor. And eventually, nagiging miyembro sila ng simbahan kung saan kasama yung pastor. Now, yun yung sinasabi ko. Na tila baga sa una, maganda, dahil parang ang front nila, Diyos eh. Ang front nila Bible eh. Ang front nila mabuting gawa eh. Pero napakasatel nitong galawan nila eh. Nasa gitna, sa dulo,
mapupunta na dun sa simbahan po nila. Kaya po natatawag nating modus. Merong hidden agenda. Yun lang naman ho ibig ko sabihin sa modus. Wala hong iba. Mabilis na paraan para magsimula ng gawain. 3 na ho yung pinag-uusapan natin. Unang diniscuss ko yung friendship lang. Simpleng friendship lang yan, pero di mo namamalayan ng Katoliko na doon na siya sa ibang simbahan. Pangalawa, sponsorship. Dahil may utang na loob ka doon sa grupo na pinag-aral yung anak mo from elementary, high school, college, hindi ka na makaalis doon. Hindi ka na makaalis doon kasi utang na loob yun eh. Mahirap bayaran yung utang na loob. Nilo Bonita, magandang gabi. Oo. Mahirap bayaran yung utang na loob. Maski anong gawin mo, hindi ka makakabayad dyan. Na ospital yung anak mo, may tumulong sa'yo na born again. Walang-wala kayo. Pag in-invite ka niyan magsimba sa kanila, wala kang magagawa dyan. Bakit? Maski na ayaw mo, sisimba ka doon. Bakit? Nagawan ka ng mabuti. Ganon tayong Pilipino. Ganon tayong Pilipino. Nagawan tayo ng mabuti. Ano tayo eh? Ano natin yun? Na-appreciate natin yun. Hindi na natin yun minsan iniisip kung ano bang simbahan tong nag-invite sa akin. Wala tayong ganon. Bibihira yung Katolikong nagaganon pa. Ang nasa isip natin, tinulungan tayo ng grupo na to. Nilipad yung yero ng bahay natin, tapos to the rescue to sila. Pinagawa yung bubong natin, okay? Namatay yung mga hayop, to the rescue sila, nagbigay. Tayo, hindi na natin yun inuusisa. Anong grupo ba to? Ang alam natin na tulungan tayo. Kaya tayo kusang loob na dadalo pagka naimbitahan. Ganun po ang Katoliko. Masyado tayong mabait. Na to the point, maski na mag-aaway tayo sa dulo. Kasi nga, umalis ka sa simbahan eh. Ilang naman ang point ni Brad Calix eh. Umalis ka sa simbahan. Dahil natulungan ka. Now, masisisi ba natin? Wala. Sabi ko nga ito ay reflections para sa simbahang Katoliko. Kaya ba nating tapatan tong programa ng mga anti-Catholics? Meron ba tayong programang kasintulad nila? May i-offer din ba tayo? Yun, sagutin lang natin yan. Kung meron. Kung wala, may magagawa ba tayo dyan? Pero bilang isang bagong miyembro ng Katoliko, yun po yung nakikita ko, mga kapatid. Yun po yung nakikita ko. Alam ko, palaisipan nito sa karamihan po sa inyo. Pero, expect nyo, more to come tayo bukas. Meron ako isi-share bukas na isa sa pinakamabisang paraan ng mga anti-Catholics na para kunin ang Katoliko sa simbahan. Tabayanan niyan bukas ng gabi, alas 7 ho, Lord willing ho. Ma-discuss ko ho yung ilang mga bagay tungkol dyan. Bro Mario Talatayod, magandang gabi po. Salamat for joining. Ayun, may binanggit si Aika rito. Ito, mga karanasan niya siguro ito. Sabi niya, kaya yung taga-amin, hospital, yung apo niya, tapos tinulungan sa pastor ng Baptist, kaya lumipat na sila. Yung mga ganyang sistema, hindi mo yan wala kang magawa dyan sa isang banda Kasi nga, sila yung nakaranas ng tulong. Hindi sila natulungan ng simbahan. So ikaw bilang Katoliko, may kaibigan kang ganyan, naranasan nila yan. Ikukondem mo ba ang Katoliko dahil tinulungan sila ng ibang grupo? Although siyempre sa atin, bakit kailangan lumipat ng simbahan kung tinulungan kayo ng isang partikular na denominasyon? Hindi ba pwede magpasalamat na lang sa kanila? Ay, salamat po sa inyo, sa inyong tulong. Again, tandaan nyo ito, nagpapasya ang Pilipino. Minsan, hindi na ho natin yan masyadong pinag-iisipan pa. Kasi nga, ang sa atin, gusto nating magbigay ng utang na loob Hindi na natin iniisip kung ano ba ang magiging sitwasyon natin sa dulo. Wala na tayong ganon. Ito kung ano yung realidad ng buhay, kinakagat na po natin kagad yan.
Eto, bigyan ko kayo ng example. Yung mga nandiyan sa paligid ng bulkan na Canlaon. Oh, marami po simbahan dyan ng born again eh. Malapit dyan. Oh, ngayon, kung natulungan sila ng mga born again na ito, yung mga Katoliko, malaki ang tendency na itong mga Katoliko na ito bilang ano nila sa utang na loob, di ba? Mag-decide sila. Pag in-invite sila, ay, pwede ho ba kayo naming maimbita sa pamamahayag po namin? Pwede po ba kayo maimbita sa... Malaki ang tsansa na oo sila. Bakit? Natulungan sila eh. Ayaw natin mapahiya yung taong nagtumulong sa atin, di ba? O simpleng imbitasyon, papahindian mo. Ngayon, ang tanong dyan, kung yan ay nagiging frequent o madalas, at yan ay hahantong sa Bible study ka na sa bahay, hahantong niya sa desisyon na magpapabautismo ka, matik na yan. Pag nagpabautismo ka, miyembro ka nila. Ganun kasimple yan. Eh, may Katoliko ba na nagpapaalam sa pari niya? Pag nag-decide ka na magpa-Bible study dun sa pastor, eh, may nagpapaalam ba na Katoliko? I don't think so kung nagpapaalam ka. Na may nagpapaalam. Kasi malaya nga tayo magdesisyon. Di ba? Malaya nga tayo magdesisyon. Sabi ni Alex Dugang, God bless you, Brother Calix, watching from Columbus, Ohio, USA. Maraming salamat kapatid. God bless po sa Dugang family. Opo. Pepito Barbon ng CFD dyan sa Granada. Magandang gabi po sa inyo. Mga kapatid, ang sinasabi ko rito realidad. Hindi ako umiimbento rito ng sinasabi sa inyo. Medyo matagal na po ako sa ministeryo. Alam ko yung nangyayari. Paano po namin dinadala ang Katoliko sa simbahan po namin? Marami akong kwento niyan. Opo. At yung sinasabi ko sa inyo, realidad. O ngayon, ang sabi ko nga lang kanina, kaya ba natin tapatan tong ginagawa nila? Meron silang sponsorship? May pondo ba yung parokya natin? Para dun sa mga estudyante na matatalino, na tulungan silang mag-aral? Yun lang naman ang laban eh. Totoo lang. Kaya ba nating tapatan? Yun ang tanong natin. Kung ito mga denomination na ito ng protestante, may pondo sila, tapos tayo wala tayong pondo, anong laban natin sa isang banda? Kasi kung tapatan ng resources, kulang tayo eh. Di ba? May magagawa ka pa dyan, laki-laki ng bill sa hospital, tapos to the rescue tong mga simbahan na to na may mga pera. May magagawa ba tayo? Kung magdesisyon yan, sila, kasi utang na loob eh. Bakit lumipat doon? Ba't nagpabautismo ron? Kasi yung bahay nilang nagiba, pinaayos ng denomination. Yung anak nila na nag-aaral, na kulang sa pang tuition pay, ba sinagot ng denomination na to? Bilang tanaw na utang na loob, anong gagawin mo bilang Pilipino? Sasama ka, hindi mo na iniisip. Ganun kasimple. Sasama ka kasi ayaw mo sila ma-offend. Ganun tayo mga Pilipino. Hindi na natin iisipin yon. Bro, Jomer Aspan, magandang gabi. At sa lahat ng tropa natin dyan sa San Juan de Pomoceno Parish Church sa Sumag. At syempre yung ating masipag na pare, Reverend Father Luan Torrefranca at si Father Nobles. Mga kasamang Katoliko, yan po yung reality. Bahala ho kayo dyan kung ano yung napapakyan nyo kay Brad Calix. Take it or leave it lang tayo dyan. Kung maniwala ka hindi dyan, nasa sayo na po yan. Kung gusto mo mag-imbestiga, edi mag-imbestiga po kayo sa sinasabi ko sa inyo. Mas maganda yan, mag-imbestiga po kayo. Kasi kaysa yung basta lang kayo naniniwala sa mga sinasabi, mag-imbestiga kayo, magtanong-tanong kayo. Marami yan sila eh. Imbestiga kayo, maganda po yun. Magtanong-tanong po kayo sa mga tao na involved dyan. At kayo mismo, mapapatunayan nyo na hindi tayo umiimbento ng mga sinishare dito. Hindi ho. Hindi pwede mag-imbento ka ng sinishare mo eh. Dapat, yan eh, nangyayari talaga yan. Talagang totoo yan. Tunay yan. Opo, lalo na kung na-involve ka mismo dyan. Kasi na-involve ako dyan eh. Alam ko yung ginagawa dyan eh. So, nakita ko lang na napakabilis lang maakay ng Katoliko.
Kasi nga, walang masyadong pundasyon. Ganun kasimple. Walang masyadong pundasyon. Wala masyadong alam sa doktrina. Kasi nga, pasimba-simba lang, pamisa-misa lang eh. Hindi naman masyadong seryoso bilang Katoliko eh. Yun lang inaabangan namin yun. Nag-aaway kayo mag-asawa, inaabangan lang ho namin yun. O, binubugbog ka na ng asawa mo, na Katoliko. Eh kaming mga pastor, to the rescue lang naman kami dyan. Kung nandiyan ka sa community, alam namin yan. Pasyalan ka namin, pagpipray ka namin. O, di eventually, makita mo, nagpipraise the Lord ka na. Kumakanta ka na ng himnaryo. Eventually, magdi-decide ka, pabautismo ka na. Matik na yan, member ka na kagad. Oo. O, sabi ni Jomer, inviting you all to join us tomorrow. Ito sa mga kapatid natin. Sa San Juan Nepomuceno Parish, alas 6 ng umaga raw. Meron daw solemn mass. We will celebrate the feast of our Lord Jesus Christ. Señor Jesus Nazareno. God bless. Galing niya kay Bro Jomer Aspan diyan sa ating church sa Sumag. Opo. Salamat bro sa info. Gemma Gabio. Sabi niya, marami dito sa amin, SDA, pag nagpiesta kami, kakain naman sila ng baboy. Naloko na. Bawal sa kanila yan eh. Ganun ba? Pag may piyesta, kumakain sila ng baboy? Double standard. Di po. Yung isa nga nilang mahusay na apologist sinuka na yung SDA eh. Nakita nyo ba yon yung video? Yung isang mahusay na debater din ng SDA. Ako may tropa akong SDA pero may respeto lang din yun eh. Hindi kami nagbabanggaan sa doktrina kasi mas importante sa akin yung friendship. Hindi ako nakikipagbanggaan kasi basta ganyan. Usap lang tayo na matino. Kung medyo makikipag-away na, si Brad Calix, hindi ako dyan eh. May mga ano na tayo, may mga gumagawa niya na. Tayo, dialogue lang tayo, okay na ako. Kape-kape lang. Opo tayo, kape tayo. Ngayon, maniwala ka sinasabi ko, hindi. Okay lang, magkaibigan tayo. Baka dumating yung point na tanggapin mo rin later on. Masaya na ako doon. Nes Gens Escobido. Magandang gabi po ate. Ganon din kay Atan John Obdamin. Kaibigan ko to. Bro, God bless. Ingat dyan sa lugar ha. Usap tayo minsan pag may tiyempo tayo. As I close mga kapatid, pangatlo pa lang ho yan sa modus ng mga anti-Catholics na sinishare ko sa inyo. Meron pa ho yan, 7 ho yan 7. Actually marami yan, pero 7 lang ho. Kasi yun nakikita ko na effective. Kaya ko mababanggit po yun. Antabayanan nyo ho yan. Si-series natin yan. Hanggang dire-diretso naman yung ating broadcast eh. Hindi na tayo nagpapahinga eh. Sabado dati pahinga ko pero etong taon na tong 2025 dumidiretso na po tayo hanggang Sunday. So ipagdasal po natin na natin yan. Matapos natin hanggang Sunday. Dicky Kabantugan, maraming salamat po. Juliet Bukaw Apayor, maraming salamat. Salamat for joining. As I close mga kapatid, manatili po tayo sa ating simbahan. Yan po itinatag na ating Panginoong Yesus. Huwag na ho kayo makipagtalo doon sa kapitbahay nyo na hindi ho maniniwala sa inyo. Ang mahalaga lang ho niyan, pakita natin sa buhay natin. Okay? Kung may alam kang doktrina, maganda yon sa isang banda. Di mag-aral pa tayo mabuti para may maisasagot tayo sa kanila. Pero wag tayo mag-away kasi hindi natin trabaho mang-away eh. Hindi tayo ganon. John Paul Ruby, magandang gabi bro. Ganon din sa presidente ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod kay bro Christian Paul Gaylan. Magandang gabi bro. Di ko alam kung kay sabi niya, magandang gabi brother, salamat sa magandang mga salita. Sabi ni Bobby Tarok, walang maililigaw na Katoliko kung mayroong matibay na pundasyon, kailangan mag-aral, magsaliksik, magsuri at alamin ang kasaysayan ng iisa at banal na simbahan. Tama. Wala na ako idadagdag dyan brad sa sinabi mo, kompleto yan eh. Aurelio Makilang, magandang gabi po.
Mga kapatid, announcement tayo. Idediretso po natin tong modus na to. Meron pa tayong 4. So ipag-pray nyo yung aking preparation na ginagawa. At sana ho makatulong ito sa inyo bilang eye-opener lang, no? Importante ho ito, malaman lang ninyo. Pero again, yung challenge niyan, personal yan, ha? Take it or leave it tayo dyan. Kung hindi ka naniniwala dyan, nasa sayo yan. Kung gusto mong imbestigahan yan, imbestigahan mo, mas maganda. Para ikaw mismo makasaksi ka. Joseph Dakis, salamat brother sa magandang pagpapahayag. God bless. Kay Edison Demihilio, magandang gabi bro. Salamat sa pag-join sa ating ginagawa rito. Mga kapatid, suportahan nyo ang YouTube channel ni Brad Calix, yung State of Grace TV. Diyan ho ninyo makikita lahat yung aking conversion sa Catholicism. Nandyan yung ating Gospel Reflections from Monday to Sunday. Yung ating Usapang Katolisismo pagkagabi. Nakapost po lahat yan. Mag-subscribe po kayo mga kapatid. Pakishare to sa mga tropa nyo na Katoliko. Oo. Baka dumating yung pagkakataon na doon ako magla-live sa State of Grace TV. Oo, ang tabayanan nyo, wino-workout natin yan may mga mahusay tayo dyan sa ganyan kung paano mangyayari yan. Pag-pray din ho ninyo, plano din po natin itong taon na to, Lord willing, magkakaroon tayo ng podcast, no? Hiwalay dito sa FB, meron tayong sa YouTube, sa State of Grace TV, and Lord willing, hindi pa tayo sigurado, magkaroon tayo ng opportunity. Ako, nagpe-pray lang naman kung bibigyan tayo ng Lord ng opportunity na magkaroon tayo ng programa dyan sa DYAF, yung istasyon po ng Katoliko dyan sa dyan sa downtown. Oo, yung DYAF 1143 kilohertz. Opo. Sana magkaroon tayo ng programa dyan, liban sa programa ng CFD. Si Bro Gailan na nakausap na sila ni Father De Ramas. Pero nagdadasal ako ng kung makakahirit pa tayo. Hindi lang sa pagbabalita, kundi magkaroon tayo ng separate na program. Kung kalooban ng Panginoon Diyos. Kung medyo malabo, edi mag-aantay lang tayo kung kailan. Darling May Peñaflor Sibonga, magandang gabi kapatid. Salamat for sharing yung ating videos Ma'am Charity Tomaro Rosarial, ito kasama ng aking may bahay sa Sumag National High School. Ma'am Charity, magandang gabi ho. Regards lang sa inyong mister at sa inyong anak. Kay Joel Tobias, shoutout daw sa mga Tupas family. Shoutout sa lahat ng Tupas family saan mang sulok ng Pilipinas. Pinapa-shoutout to ni Joel Tobias. Salamat Mga kapatid, ipagdasal natin na maging bahagi po kayo ng Catholic Faith Defenders kung saan man kayong area. Sa Bacolod po, maganda po yung takbo namin dito sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Abalang-abala ho kami sa pagbibigay ng pa-seminar. Actually, every Saturday, nandyan po kami sa Barangay 35, yung isang quasi-parish po dyan, under sa leadership po ni Reverend Father Hubert Abellana, PhD. Opo, andyan po tayo. Sumusuporta po tayo dyan. Asan na ba yung announcement na yun? Oo. Sa Sabado po yan, si Bro JB Akma, ang topic niya Salvation. Catholic Lay Apologetic Seminar klase. Arturo Pagatpatan mula sa Ghana, Africa. Magandang umaga, tanghali, gabi. Hindi ko alam kung anong oras po nyo ngayon dyan, Kuya Arturo, Pagatpatan sa Ghana, Africa. Opo. Salamat po sa pagsuporta sa ating broadcast. Sabado po yan, alauna ng hapon, dyan sa St. Teresa of the Child Jesus. Dire-diretso po yan mga kapatid. Ngayon, magtanong ho kayo doon sa inyong area kung merong CFD. Pag wala, tignan namin kasi may nagre-request online kay Brad Calix kung paano matutulungan yung mga kapatid natin. Kausapin ko yung presidente namin, nandito yung presidente ngayon nakikinig
si Bro Gailan kung ano pwedeng gawin po sa inyo na nagre-request na walang CFD sa inyong lugar. Majority na nakikinig dito kay Brad Calix part ng Visayas region. At meron din tayo sa labas ng bansa nakikinig sa atin at maraming salamat po sa inyo. Dito sa Japan, si Ate Angel Amoma. Sa Japan po yan. Nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat. 1:45 daw ng umaga doon sa Ghana, Africa. Opo. God bless po, Kuya Arturo sa Catholic community dyan sa Ghana, Africa. Maraming salamat po. Alright. Tayo po'y mananalangin na mga kapatid. Kung may mga questions po kayo, pwede nyo huyang i-comment sa akin. Pag-usapan natin kung meron tayong panahon. Medyo masama yung aking pakiramdam ngayon, tsaka hindi ako makaka-join sa ating pagro-rosaryo. Opo. Nagpaalam na ako kay Sister Apple. Medyo pahinga muna ako. Kailangan ko magpahinga ng maaga para bukas sa broadcast nating 6:00. At tabayaran nyo lang po yan. Professor Ramon Torres, magandang gabi po. Mahusay po na tagapagturo yan, pastor po yan. Si Pastor Ramon Torres. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito sa aming natutunan. Tulungan niyo po mga Katoliko nationwide na panindigan ng pananampalataya. Hindi namin kailangan mang-away ng ibang grupo. Ang mahalaga, seryosohin namin ang pananampalataya. Aralin ang aral ng simbahan at lakaran ng kabanalan. Maraming salamat po sa gabing ito. Tulungan niyo kami sa aming pagtulog mamaya, maging matiwasay ang lahat. Bukas sa inyong kalooban, magigising kami. Magsasama-sama uli sa isang pagbo-broadcast na kayo po ang siyang naitataas. Salamat po sa gabing ito at sa aming mga kasamahan mula sa iba't ibang bansa, sa Pilipinas, lalo na sa Visayas region. Salamat din po sa mga pastor na nakikinig ngayon, na mga kaibigan po. Kami umaasa ng inyong patuloy ding pagkilos sa kanilang mga gawain. Maraming salamat sapagkat kayo ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Humihingi kami ng inyong tulong, Mahal na Birheng Maria, sa mga pangangailangan po namin. Naniniwala po kami na kailangan namin ng tulong ng mga santo dyan sa langit sa aming panalangin dito sa lupa. At umaasa kami na mabalanse yung aming pananampalataya sa paggawa ng mabuti. Sapagkat alam namin bilang mga Katoliko, haharap kami sa inyo ng individual. Merong particular judgment para sa bawat isa. Salamat po sa gabing ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, salamat for joining. Kita-kits tayo bukas 6:00 hanggang 7:00 ng umaga sa ating regular broadcast na Kabrad. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now. Gemma Gabio, salamat. Joseph Dakis, Yamontejo, salamat po. Ate Angel. Bye-bye.